Matthew 6:33. Okay. Kumusta po kayo? Atin po bang nararanasan ang elemento ng tagumpay sa ating buhay? Ano nga po yung tatlong elementong yon? Ano yung una? Tatlong letter S po yun eh. Serving God. Serving the kingdom according to roles and rules. Pangalawa, the spoils of war. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay naglilingkod sa Diyos, pero mga talunan naman pagdating sa itsura pa lang. Dapat itsura pa lang mukha ng tagumpay. Amen? Kahit laging ang mga damit ay binibili sa ukay-ukay, pag sinuot mo, mukha namang decente naman ang dating. And then lastly, yung pong sanctified life. So sa akin pong pag-aaral ng Biblia, ay ako po'y napupunta talaga doon sa mga kaisipan katulad noon. The elements of victory sa isang talata. Ngayon naman po, ang pamagat po ng ating topic is about, for the first month, having this series, is the taste of victory. Gusto kong isagad pa rin po yung prinsipyo ng tagumpay sa buhay natin para hindi po mailap para sa atin ang kahulugan ng katagumpayan. Okay? Kasama po ng tagumpay ang word na tagumpay kasi at saka success, sa Tagalog halos iisa. Di ba? Sa English ay hindi. Victory, success, and prosperity. Yan po yung mga words ng victory magkakasama. Ano nga ulit po yung words na yon? Victory and prosperity. Hindi pwedeng successful ka pero wala ka naman. Miserable yung buhay mo. Paikot-ikot lang. Di ba? So, yun po yun. So, ngayon pong hapong ito ay magbibigay po ako ng isang talatang muli kung saan natin matatagpuan ang kompletong paglasap ng tagumpay. Wow. So, may konting relevance doon sa message nung nakaraan kasi lagi po ako nagsiseries kasi nga po, mahirap nga pong tandaan ang mga mensahe, no? May nagsuggest po sa akin, dapat isang point ka nga lang. Di ba? Kasi madaming points, hindi nga natatandaan ang mga sinasabi, at least isang point baka sakali. Di ba? So, nung nakaraan, tatlong elements, kompleto po yun, hindi pwedeng wala yung isa, wala yung dalawa. Dapat magkakasama po yung elementong yun pag tagumpay ang pag-uusapan. Ngayon naman po, para maranasan natin ang tagumpay, may 4 na punto naman tayong titingnan. For the complete tasting and experiencing of victory. Victory, success. Okay? Na sa sandaling ito po sa inyong kinatatayuan, pwede nyo maranasan yung tagumpay ngayon at simula po pag-alis nyo mamaya sa tanang buhay nyo, mararanasan nyo po yung tinatawag na success, victory, and prosperity. So, bibigyan po natin ng liwanag na muli ngayong hapon ang ibig sabihin talaga ng tagumpay. Ano ba talaga yung pinakadiwa ng tagumpay sa Bible? So, kung natin kakalimutan, pag sinabi po sa mundong tagumpay, prosperity or success, it is like an attainment of something that you are dreaming of. It's an attainment, capturing the dream, realizing the dreams, simula ng childhood. So, wala pong mali doon. Pero sa biblical perspective po, mas malalim pong ibig sabihin doon ng tagumpay. Okay? Mas malalim. At yun po ating pinag-aaralan ngayon para po talagang maarok po natin ba talaga yung buhay ng tagumpay. Okay? So, ang talata pong binabagit ko sa inyo ay very familiar na verse. Ito po ay naibigay ko nung una. Ilang beses ko na pong binigay sa inyo ito. Pero for this time, atin po unang tingnan. Ang akin pong topic is about tasting the victory kasi we are always talking about victory. What is really the essence of victory? Okay? So, tingnan po natin to. Galatians
chapter 2, verse 20 po. Atin pong hihimay-mayin po ang bawat statement po dito. So, unang-unang point po natin, makita po natin dito, sa unang-unang punto, yung pong word na, who loved me and gave himself for me, it is a statement of victory. The first point is victory secured. So nagkaroon po ng kasiguruhan ang katagumpayan ng Kristiyano when Christ gave himself for us on the cross of Calvary. That is the securing and the guaranteeing of the victory of the believers. Okay? Doon po sa nakaunawa ng kamatayan ni Jesus, sad to say for the people in the world, na ang tagumpay po ay para lamang sa mga taong nakaunawa ng kamatayan ni Jesus. Amen? Doon sa mga tao na kahit anong rurok ng tagumpay na kanilang ipinagmamalaki sa mundo, anong success na meron sila, pero kung wala pong pagkaunawa sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, black and white po tayo, wala pong tagumpay. Hanggang doon po lamang sila sa tagumpay ng mundo, pero pag namatay po sila, walang tunay na tagumpay. Dahil walang tao na matagumpay, na nagdurusa sa dagat-dagatang apoy, kahit anong uri ng buhay na ipinamuhay niya sa ibabaw ng lupa. Amen? That's number 1. Victory secured. Because He gave Himself for us. Dami-dami mo ng problema natin dito. Pag namatay ka, nasa langit ka. Amen? Tagumpay ka pa rin. Di ba? Number 2. Tingnan po natin yung point number 2. Yung statement po na, and the life which I now live in the flesh, yun po yung word na yun. But Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, yan po yun. Christ liveth in me. Yun po yung second point ng tasting victory. Victory? Subscribe. Okay. Natatandaan pa ni yung point na binigay ko nung nakaraan. So, I think this message was given 1 year ago. Okay. But listen to the presentation that I'm giving you right now. And then yung word na, binaliktad ko yun eh. Subscribe. Yun po, victory satisfied yung point na to. Nasa-satisfy po ang victory kapag nakikita po yung Kristo sa buhay ng tao. And then pangatlo, nevertheless, I live not that I'm crucified with Christ. Victory subscribed. And then lastly po, who loved me and gave Himself, I live by the faith of the Son of God is victory sustained. Okay? So gusto kong ibalik sa inyo yung message na ito dahil gusto ko pong maging malinaw sa atin yung victory dito sa point na to. Sabi nga po nagsabi sa akin, sa dami-dami ng message mo, di ba? Sabi pa nga po ng isa, ang lalim na nga ng mensahe mo, ini-English pa. Parang ang hirap, kaya i-Taglish na lang natin. Okay? So, kaya ang ginagawa po natin, mas magandang atin pong binabalik-balik. Nagsiseries po ako ng topic. Okay? And Lord willing, my last message pa about victory. Next Sunday, it's Victory Through Grace. It's another message that I gave long time ago. Doon din po nyo maintindihan next Sunday yung word na bakit ba life of grace tayo. Ano po ba yung life of grace? What is life of grace really means? Okay? So I would like to go back. Unang-una, ang tanong po ay, kailan po sinecure ni Christ ang ating victory? Well, actually, yung pong kanyang pagkapako sa krus, hindi po yun. Yung pong victory natin, yung kanyang pagkapako sa krus, was just a sealing of victory. He sealed it. But victory has been secured even before the world began. Bigyan ko po kayo ng verse ulit. 1 Peter chapter 1, verse 18 to 20.
For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, verse 20, take note of this. Who verily was foreordained before the foundation of the world. Foreordained, but was manifest in these last times. Kaya nakita niyo po, yung kanyang pag-redeem sa atin at pagkapako sa krus was foreordained before the world began. Hindi po ang Panginoon ay nanawag sa lupa dahil nakita niyang may problema dito, bababa siya para i-rescue niya. No! Wala pang sanglibutan, wala pang problema nangyayari, wala pang kasalanan sa Eva at si Adan, na italaga na siya na ipapako sa krus. Doon pa lang tapos ng usapan. Hebrews chapter 4, verse 2 and 3. I like this verse. Hebrews chapter 4, verse 2 and 3. For unto us was the gospel preached, okay? As well as unto them. But the word preached did not profit them. Yung mga pinangaral sa kanila ay hindi nagbunga sa kanila dahil hindi sila nanampalataya, not being mixed with faith. And then verse 3, for we which have believed do enter into rest. Tayong mga sumampalataya, tayo ay nagpahinga na. Saan nagpahinga? Nagpahinga tayo sa mga trabaho. As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished, kailan natapos yung trabaho ng Panginoon? Hello? From the foundation of, tapos na ho yung kanyang kamatayan sa krus, isinil na lang po nung sinanawag dito sa lupa. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Are you seeing me here? Ang tagumpay mo at tagumpay ko, wala pang sanglibutan, tapos na. Nakuha niyo po yung point? So, ibig sabihin ng mga kapatid, nilagay tayo ng Panginoon dito sa mundo, all we have to do is to have that mindset that nandito tayo ay nilagay ng Panginoon dito upang i-implement natin ang tagumpay na tapos na before the world began. So, meaning to say, wow, nandito ako sa mundo, all I have to do is just to live with my victory, to walk my victory, my success, and my prosperity. I have just to live with it, to sleep with it, to eat with it, to drink with it, to die with it, to do anything with it, because my life is a life of victory. Yun po yung ibig sabihin ng mga kapatid. So, nandito po tayo sa mundong ibabaw, kung nakilala mo ang Panginoon, katulad ng binanggit ko kanina, hindi para maging talunan. So, nandito po tayo, sa kabila ng pinagdadaanan, nandito po tayo, huwag natin alisin sa utak natin, huwag tayong mag-celebrate ng victory bago natin makita ang tagumpay. May pinagdadaanan ka, may problema ka, victory is yours according to the message of the song. Huwag tayong magpa-deceive sa kaaway, oo, failure na ako, wala na akong magagawa, ganito na ako sinilang, ganito na kami, eto na ako, wala. No! Bawat isa sa atin may pinagdadaanan, may problema, might be you caused it, might be caused by others, but still the victory is yours. Because it has been secured before the world began and sealed by Christ when He died on the cross. Maliwanag po ba? Victory is ours. You are not to wear permanently a face of defeat and failure. Maybe temporarily, pag nalilimutan mo yung prinsipyo, sa kabila ng pinagdaanan, sa kabila ng problema, sa kabila ng hamon sa buhay, kung naniniwala ka matagumpay ka, nakikita pa rin sa gesture mo at sa mukha mo, no, I will see my victory because I am here on earth because I'm a victor. Tandaan niyo po yung pinapikit ko kayong minsan. Sino po sa inyo nagdi-declare na po ng pag-umaga pa lang, Lord, salamat for the victory in Jesus Christ. That I will live my victory today. I will walk my victory today. And the world will see a march of a victor through my walk today. Point number 1. Victory secured before the world began. Nag-preach po ako nung last year, na ito po hindi ko lamang minsan pa na-preach. Tandaan niyo po sa Joshua chapter 5 verse 13 to 15.
nung si Joshua, bago po nila lusubin ang Jericho, meron siyang sariling plano. Kanya pong inoobserbahan po yung Jericho kung paano sa lulusob, saang gate sila babanat, saang aakyat na pader, saang etc. paanong gagawin ang lusob. Pero habang kanyang gumagawa ng planning si Joshua as a general, doon po sa lugar na kanyang tinitingnan po yung lugar ng Jericho, may nag-appear po sa kanyang angel. Joshua 5, "And it came to pass when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand." May hawak pong tabak yung man. But finally, it was an angel. It was Jesus Christ, the pre-incarnate Christ. Yun po yung makikita po natin dyan later on. Okay? In chapter 6, pero hindi po natin titingnan. Nung pong siya po ay nag-ocular inspection at gumagawa ng strategies kung paano po lulusubin ang Jericho, ay meron pong man na kanya nakasalubong at may hawak na tabak. At ang sabi po ni Joshua, "Art thou for us or for our adversaries?" Kakayano kakakampi kasi mukhang walang uniform ito eh. No, ang sabi po ng 14, and he said, "Nay, but as captain of the host of the Lord." Di ba? "I am now come," and Joshua fell on his face to the earth and did worship. It was not an angel because he worshiped it and said unto him, "What saith my Lord unto his servant?" Anong mensahe mo sa akin? Ang sabi po, verse 15, "And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy." And Joshua did so. And then it moved on to chapter 6. Nagbigay ng panibagong strategy ang angel sa kanya. Burahin mo yung strategy mo. Hindi ganyan. Ito yung gagawin mo. All you have to do is just to circle Jericho and then shout pagkatapos ng 7 days, and then the work is done. Ibig sabihin po ng Panginoon kay Joshua, "Joshua, bago ka pumunta rito, tapos na laban. Sumunod ka na lang sa gusto kong sabihin sa'yo." Mga kapatid, wala pa ang 2024. Wala pa ang 2025, 2026. Wala ka pa sa mundo. Wala pa ang mundo, tagumpay ka na. Nauna ng Diyos sa'yo, ini-offer ng victory sa'yo. Now, let's move to the point number 2. Bakit sa kabila ng tagumpay na sinasabi mo, pastor, at sinasabi ng Biblia, ang daming nabubuhay na talunan? Okay, I'll follow the outline. We have to subscribe to our victory. Okay. Balikan po natin sa Galatians 2:20. We have to submit to our victory. Ang sabi po sa Galatians 2:20, "I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I." Hindi na ako. Ang ibig sabihin po ng "nevertheless I live, yet not I," o "I am crucified with Christ," sa lumang tipan, yung word na ito hindi niyo po makikita. Dahil ang word sa lumang tipan na ginagamit sa buhay ni David, ni Jehoshaphat, yun po yung pinakikinggan namin ni Ramil kanina, yung si Jehoshaphat, nagpipreach si Peter Tanchi about the victory of Jehoshaphat, the victory of Hezekiah, and all those victors like Jephthah, like Gideon, like Samson. Isa po ng prinsipyo yan. They live what? A surrendered life. Yung pong pagkamatay sa sarili ay yung po yung pagtanggal sa sarili ng karapatan para sa sarili mong desisyon, diskarte, pangarap sa buhay, kundi aakapin mo ang mga desisyon at ang mga plano at layunin ng Panginoon sa buhay mo. Not my will anymore, Lord, but your will be done. There is a transfer of management in your life. Let the management of Christ be upon my life. Yun po yung ibig sabihin noon. Okay, so ngayon, ganito po. Sa Romans chapter 6, verse 6 in particular, "I am crucified with Christ," Romans 6:6. Ito pong sinasabi. "Knowing this, that our old man is crucified with him." Binanggit po ni Paul dito yan. "That the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin." Our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. Verse 7, "For he that is dead," ang ibig sabihin po noon, ang taong ipinakong nakasama ni Kristo sa krus, sila po yung mga patay na sa sarili nila. Tinanggalan na po nila ang sarili nila ng karapatan para sa kanilang sariling buhay, kundi ang buhay na po ng Panginoon ang mahalaga sa kanila. Mga kapatid, the subscription to a life of victory is a life of surrender, walang iba.
winning the battle with the enemy is only by surrendering to Jesus Christ. So kaya marami po tayong pinagdadaan ng problem sa buhay kasi lagi po nating inaagaw ang laban sa kamay ni Kristo na binigay na natin. So doon po tayo nagkakaproblema. Okay? Hindi po tayo ganun kasubmitted, kasuko sa Panginoon. So yun po yun. So para po maranasan natin, ma-taste natin yung victory, there is only one way to win the fight. You have to surrender in order for you to win the fight. How to subscribe? Surrender your life to God. Meron po akong napanood na palabas nung araw, dalawa po yun na nakakatuwa kasi yung pong government, nag-recruit po sila ng mga tao na magagaling na kanilang binura sa listahan ng buhay. Iwan ko, natatanan niyo po yun. Na meron pang funeral na ginanap na parang pinapalabas na nangamatay na sila. Okay? Para po ma-accomplish na ang kanilang mission, dapat yung mga gagawa ng mission ng gobyerno ay mga taong patay na sa lipunan, hindi na sila kilala. Hindi na nag-i-exist. That is just the way that they can win the fight with the enemy. Ganon din po sa Panginoon, hanggat hindi tayo namamatay sa sarili, God cannot fight for us and we cannot win the battle of life. So the main concern for us, ladies and gentlemen, is to die to self. Amen? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. That is victory. Subscribe. You have to die while you are still alive. Wow. You have to die while you are still alive. Pero hanggat ikaw pa ang sarili mo, ang nagdadala ng buhay mo, there is no victory for you. You're fighting your own battle. And there is a guarantee of defeat. Do you want a guarantee of defeat? Continue to live your life the way you want it. And I guarantee you defeat. Do you want victory to be secured and guaranteed? Live a surrendered life to God. Yun po yung isang masakit na parte ng buhay ng Kristiyano. Matapos nating makilala ng Panginoon, nabuhay na tayo sa sarili natin. So it is my prayer that Life of Grace Christian Church will live, every one of us, a life of surrender. Okay? Point number 3. Bilis. Okay. Victory satisfied. Ang sabi po ulit, banggitin ko yung passage ko last time, Philippians chapter 1 verse 20 to 21. Philippians 1, 20 to 21. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, this is one of my second favorite verse, nang sinabi niya, whether it be by life or by death, Christ shall be magnified in my body. Tapos binanggit niya po sa verse 21, dahil nga po yun ang buhay niya, for to live is Christ and to die is victory. Ang mamatay ay tagumpay para sa akin, kung ako ay nabuhay, manifesting Jesus Christ. Kaya sinabi ni Paul sa Galatians 2:20, in tandem of the verse, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. That is victory satisfied. Maliwanag po ba? So, digagan po natin mga kapatid, sa mga verses na hindi po pwedeng paghiwa-hiwalay yung mga verses. In 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 11, ito naman po ang sinasabi na atin pong madalas na rin po nakikita sa Bible. Si Apostol Pablo ay maraming troubled on every side. May distress din siya, nadi-distress din, nape-perplex din, at in despair din. Tingnan po natin, yun po yung buhay ni Paul. Okay? Pero ang sabi niya po sa verse 9, persecuted, may persecution siya but not forsaken. Nabubuwal din siya, pero hindi siya nawawasak. This is a life of victory. Okay? Verse 10, always bearing about in the body, ano man ang pinagdadaanan ko, ano mang trouble ko sa buhay, ano man naging problema ko sa buhay, ano mang persecution ko sa buhay, isa lang ang goal ko sa buhay, makita si Kristo sa akin. Number 2, verse 11. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus, He was so passionate about that purpose in life. Mga kapatid, ang buhay matagumpay ay hindi po free from trouble. Hindi po tayo free from stress and distresses. We are not free from persecution. We are not free from pains. We are not free from our own sometimes failures and misgivings and shortcomings.
Yan po'y kasama sa buhay natin. Pero victory in the Bible, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo, patuloy kang nagpapakabanal at makita si Kristo sa'yo. Baka niyo po yung point? Dumudugo ka, lumuluha ka, dapat makita ang Panginoon pa rin sa'yo. Tatlong bagay. Number 1, the personality of Christ. Nagpapakabanal ka pa rin sa kabila ng lahat. Maaaring meron silang pwedeng ipula sa'yo, ikwento tungkol sa'yo, pero ang tanong, ano ba yung buhay mo? Sa totoo lang sa mata ng Diyos. Nagpupursige ka ba? Nagsisi ka ba maging banal? That's number 1. And victory is when Christ is seen in your life because it's the very reason why Christ saved us and chose us from the foundation of the world. Na pagdating sa mundong ito, mamanifest siya sa buhay natin, ano man ang nangyayari sa buhay natin. Sa topic namin kanina dito sa devotion, aking binanggit sa kanila yung mga pinagdaanan na maraming na-torture. Alang-alang kay Kristo, ang sabi sa Biblia, verse 35 of Hebrews 11, hindi naranasan ng deliverance. Hindi nakaranasan sila ng mga pangako ng Panginoon sa lupa, ng kaalwanan sa buhay. They died with tortures. They died in sufferings. They sacrificed for Jesus Christ for a better resurrection. Nabuhay silang banal sa kabila ng pinagdaanan nila. Hello? What is victory? Number 1, manifesting the personality of Christ, holiness, love, and humility. Hindi po natin sinasabi na ang victory, prosperity, and success ay walang pinagdadaanan. Hindi ho yung sinasabi natin. Hindi po natin sinasabi na ang buhay ng kabanalan ay perpektong banal, perpektong humble, perpekto sa pag-ibig. Hindi po ganun. Hindi po natin sinasabi na ang buhay na banal ay perpektong ama, perpektong ina, perpektong Kristiyano. Wala pong ganun. Nagsisikap ang tunay na Kristiyano. Lahat tayo nasa proseso. Pero nagsisikap ka na itaguyod mo yung buhay mo, itaguyod mo yung pamilya mo, itaguyod natin ang iglesia natin sa tunay na diwa ng pagpapakabanal, pagpapakumbaba at tunay na diwa ng pag-ibig. That is Christ manifested in me. Nevertheless, I live yet not I, but Christ can live it in me. Kaya laging tanong po sa tunay na iglesia, ang galing ng iglesia nyo, ang ganda ng building nyo, ang lamig ng aircon nyo, grabe, ang daming umaatin sa inyo. Ang tanong, banal ba kayo? Purihin ng Panginoon kung amen ang sagot. Dahil yan ang tunay na ibig sabihin ng tagumpay. Mga kapatid. Amen? Pangalawa, if you are living, manifesting Christ, Christ as a priority. Christ liveth in me, I know my priority. I know where to focus my life. Pero hindi ibig sabihin na dahil ako'y nag-aalay ng buhay ko sa iglesia, ang iglesia na aking pinagpapasokan ay perfect church. No! Hindi ibig sabihin na iniibig ko ang asawa ko at ang aking mga anak, I do my discipline for my children are perfect. No! Still going on with so much struggles in life. Still fighting to rectify my family. Fighting to rectify the church and my shortcomings. But I'm still victorious. I know that. Because I'm seeing my life as a victor before the world began. And I am here not to be a failure father, not to be a failure husband, not to be a failure pastor. Though sometimes binabagit ko sa inyo, mag-i-step down. Just temporary maybe. Okay? My daughter Jade is not with us. Pang third Sunday na, nawala siya ngayon. So under pastor's advice po siya. Hindi siya mag-a-attend. Part of our discipline. Okay, kaya hindi siya nakikita ngayon. Anak, hanggat hindi ka nagko-quiet time. Sabi ko kay June kanina, nag-uusap kami. Nasa mga anak mo, June, nandiyan na ba? Hindi ko pinipilit ang mga anak ko, sabi niya. Gusto ko kusa nilang atin. Ang spirituality po ay hindi pinipilit sa tao. Okay? Ang spirituality ay hindi pinipilit sa mga bata. Ini-encourage natin. Kaya kung hindi manggagaling sa puso ng mga bata ang pag-ibig sa Diyos, na dapat nating sinimulan nung maliit pa sila, they will not love the Lord. Lalo na po yung mga bata na napalaki ng cellphone, may frame of mind, ang hirap hatakin. Kahit anong education mo, may nabuo ng education sa kanilang utak, mahirap pong hatakin. And that's the fight of life with parents now. Okay? But victory is ours. We are declaring victory and claiming victory every day. And we will not give up claiming victory until we see the victory in its reality. The taste of victory.
Amen? Okay. Victory is manifesting the personality of Christ. Victory is manifesting the priority of Christ. We prioritize the church. Naintindihan kong ibig sabihin ng covenant nung tinayo ko po yan. Ang covenant ay alayan ng buhay. Oo, mahirap. Napakahirap to pa rin po niyan. Pero yun po talaga sinasabi ng Bible. Because that is Christ's priority. Okay? To lay down His life for us. Priority niya ang paglingkuran ng kanyang mga alagad. Kahit siya'y tinraidor na, kahit siya'y tinatwa pa, mahal niya pa rin ang kanyang mga alagad. Sa kabila ng lahat. Nandun pa rin ang kanyang hope. Until finally, He saw the realization of victory in His disciples. Okay? Point number 1, victory secured before the world began. Masarap isipin, no? Very comforting. Kahit ang dami mong pinagdadaanan ngayon, alam mo sa'yo ang tagumpay. Pangalawa, you have to subscribe to it by living a life of surrender. Then number 3, victory is manifesting the personality of Christ, the priority of Christ, and of course, like the message last Sunday, the prosperity of Christ, the provision of Christ. Ang hirap naman nung nagmamanifest si Christ sa'yo, kapobrehan ang nakikita sa buhay mo, di ba? Ang hirap naman nung tagumpay ang pinagpipreach mo, pagkatapos nanlilimahin naman kayo, ang hirap naman ng ganon. Okay? The spoils of war is the prosperity of Christ in serving Him. God is good. God is great. God is love. God is a God of prosperity. Again, ulitin ko, I am not a proponent of prosperity gospel, but never I am a proponent of poverty gospel. I believe in Christ that His plan for me is an abundant life for every one of us. Amen? Okay, so lastly, mga kapatid. Point number 3 pa. Point number 4, I'm sorry. Lastly, nag-uusap kami ng mga anak ko. Oo anak, madaling magbago, madaling sabihin magbabago ako. Pero how can we sustain that? How can we sustain change? Bakit sinabi sa Bible na meditation is night and day? In Joshua 1:8, you know why? Meditate day and night and you will make your ways prosperous and you will have good success. Why night and day? Because success and victory is a journey. It is not just an attainment. It is not just one-time victory over the enemy. It is a war 24 hours. It is a lifetime war as long as you live. You have a fight to battle. You have a battle to fight with. That's why surrendering is not just a one-time surrender. Pag nag-altar po ako, susuko ka ng buhay mo sa Panginoon. Pagkatapos ay hindi na. It is a 24/7 surrendering life. Kaya nga sabi po doon sa last verse, nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. It is living by faith. It is a life. It is a meditation day and night with connectivity with God. Because the moment we stop living in connectivity with God, we are giving our victory. We are giving up our victory to the enemy. Okay? The moment we stop living by faith, that is the time that we started to live in the flesh. Dalawa lang pong pinupuntahan natin, mga kapatid. Pag sinabing matagumpay ka, nakikita si Kristo, nakikita ang kanyang kabanalan. Ibig sabihin nun, kapag hindi na nakikita ang Kristo, hindi nakikita ang kabanalan, kasalanan ang papalit. Mga kapatid, ang laban ng Kristiyano is kasalanan. Okay? Hindi po yung nagtatakbuhan ng mga kaaway na nakikita natin sa paligid. No! It is the battle against sin. We can win over Satan by overcoming what he is offering us to commit sin. Because victory is living a righteous life. No victory, no holiness, no victory. It's useless to talk about victory without holiness in life. Amen? Come on. Kaya inuulit ko, pag sinabing victory, sa kabila ng lahat, nagpapakabuti tayo. Ano man ang pinagdaanan, ano man ang background natin, ano ang failure natin in the past, ano ka ba ngayon?
Di ba? It's useless to talk about failure in the past na wala ka namang nire-rectify ngayon. Mauulit lang ho yun eh. Wala mga mangyayari eh. Ano bang gagawin natin ngayon? Despite the failure, live by faith. Win the war. What do you mean by living by faith? Kaya nga po sinabi ko po, kasi ang church na pinagpapastura natin, ating samahan, gusto natin maging victorious tayo. Kaya nga po number 1 sa covenant po natin is pursuing intimacy with Christ. Nandun po ang susi ng lahat eh. Nandun po yung susi ng kabanalan kapag tayo nagsimula na mag-quiet time, nagiging seryoso na po siya sa Panginoon niya eh. Doon na po niya ididil ang kanyang mga kasalanan sa buhay. Doon niya po ididil ang kanyang mga pagkukulang sa buhay. Pero hanggat hindi ka nakikipag-usap sa Diyos at nagsisimula sa pursuing intimacy sa Kanya, wala akong mangyayari doon. Papetiks-petiks ka lang. Mananalangin ka lang pag may problema. Mananalangin ka lang pag nasa mood ka. But again, living by faith is a life. It is a life living by faith. Whether you feel it or not, whether circumstances okay or not, you have to pursue intimacy with God. Lalong-lalo na pagka parang wala kang problema, dinidisip ka ng kaaway. Amen? Yun yung time na dapat kang nananalangin lalo. Amen? So living by faith is in the pursuit of intimacy with God. Na number 1 po yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, sa covenant, pag hindi ka nagpupurso ng intimacy kay God at nagka-quiet time, that is betrayal to the covenant. At yan po yung binding factor po ng samahan natin, na bawat isa po natin ay nagka-quiet time. Yan po yung mga tao na broken sa harapan ng Panginoon. Yan ang mga tao na madaling kausapin pagkakasalanan ng pinag-uusapan. Yan yung mga tao na hindi nagre-react kapag sila may pagkukulang at kinukorek. Lalo silang naha-humble down kapag may bagay na binabanggit sa kanilang mali. They are not in the defensive mode. Di ba? Lagi silang open, ano bang babaguhin ko sa buhay ko? Dapat ba akong i-correct? Di ba? Kasi nandun siya eh, yumuyuko sa Panginoon araw-araw eh. Pero yung mga taong hirap kausapin sa kasalanan nila, hindi ko nagka-quiet time yung mga yan eh. Ayaw magpakorek. Di ba? Maninindigan pa sa kasalanan mali. Yun ang problema doon. Okay? Amen? Pursuing intimacy with Christ is living by faith. Inuulit ko sa inyo, living by faith is night and day because the battle is 24/7 and victory is 24/7. And victory, success, and prosperity is also a journey. It is a journey. Amen? Okay, let's rewind. Number 1, the taste of victory. Hindi na po pinag-uusapan sa mundong ito kung magtatagumpay ka o hindi. Tapos na po yan, even before the world began. You have just to walk your victory. You have just to live it out. You have to show it out in the world and in your life. Number 2, you cannot have that without submitting yourself to Christ and without dying to self. Number 3, it is by demonstrating the personality of Christ. Knowing the priority of Christ. Kaya itong ginagawa natin ito, this is our priority. This is our purpose why we are here. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ano ba ang purpose ko sa life? Anong gagawin ko sa life ko? Ito na yun. Ito na yung ginagawa natin. Pagpapakabanal para sa iglesia ng Panginoon. Amen? So, ang sarap nung iniisip natin na ito na yung dead end ko sa buhay ko. Wala na akong pupuntahan pa kundi ito na yun. And I have to unite all my strength to live holy for God, to surrender my life to God. For my church. For my family, of course. And then lastly, we have to live by faith. 24/7. Tayo pong lahat ay tumayo.